Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-287 na kabanata. Ang mandirigma. Tyson, sa loob ng 3 araw ang Clifton family ay lalaban sa Stedman family. Pakiusap ipadala mo ang iyong pinakamagaling na mandirigma, para sa laban, wika ni Art. Si Art ay naghihintay ng sagot sa leader ng gang. Ang labanan sa pamilya, ay ang pinaka-importanteng bagay na mangyayari sa kanyang pamilya sa taong ito, at maraming tao na nagpapahingaang nag-respond. Okay, walang problema. Aayusin ko ang pagbiyahe ni Damon Walker sa Baltimore bukas. Huwag kang mag-alala ng kahit ano, sagot ni Tyson. Sige. Nang tatapusin na ang tawag ng gang leader, sinabi ni Art. Tyson, naniniwala ako na ang Clifton family ay ipapadala si Paul Novak. Siya ay sikat at iginagalang na martial arts fighter. Nakasisiguro ka ba na matatalo ito ni Damon? Alam ni Art na ito ay kanyang laban na dapat ipanalo kung gusto niya itaas ang pag-control sa underworld. Gusto niyang siguruhin na ipapadala ni Tyson ang pinakamagaling na fighter. Tinatanong mo ba ang paghusga ko? Iniisip nito na hinuhusgahan ni Art ang kanyang pamumuno. Hindi, syempre hindi. Hindi mo ako naiintindihan. Gusto ko lang siguraduhin ang pagkapanalo natin. Mabilis na sagot ni Art. Siya ay natakot sa gang leader. Si Damon ang unang apprentice ni Lee Harshaw, ang head ng gang sek sa California. Bagaman hindi ko na nakikita ang kanyang laban ng matagal. Masasabi ko na si Damon ay hindi pa natatalo sa kahit sino, maliban sa napakarami. Naniniwala ka na ba sa akin ngayon, wika ni Tyson? Siyempre, pasensya na. Hindi dapat ako nag-alangan sa iyo. Alam kong ipadadala mo ang tamang tao. Mabilis na humingi muli ng paumanhin si Art. Huwag mong sisihin ang iyong sarili. Naiintindihan ko ang iyong pag-aalala. At gusto kong ipaalala sa iyo na pagkatapos matulungan ng Blood Brothers ang iyong pamilya na makontrol ang Baltimore Underground, kailangan mong panatilihin ang iyong sarili, at tulungan kami, wika ni Tyson. Si Tyson ay walang kaibigan sa Baltimore na kasing impluwensya ni Art. At alam niya na kailangan nila ng tulong nito. Ang gang nila ay gustong makuha ang malaking parte ng East Coast. Sa nagdaang taon, ang East Coast ay mabilis na na-develop, at naging premyo sa maraming matataas na American gang. Oo, pagsang-ayon ni Art, at tinapos na ni Tyson ang tawag. Sa tabi ng malagang kabundukan ng San Diego, may mga ilang malalaking bilya. Sa hardin ng isa sa mga bilya, isang lalaki ang nasa katamtamang edad ang mabagal na nagpapalakad-lakad, at malalim ang iniisip. Habang naglalakad sa malagong bundok, ang malulutong na dahon ay naaapakan. Nang makarating ito sa asul na swimming pool, isang mas batang lalaki ang nakaupo ng De Quatro. Ang kanyang mata ay nakapikit at nasa malalim na meditation. Napansin nito na may papalapit. Tumigil ito sa kanyang ginagawa at iminulat ang mga mata. Nakaupo ito sa lapag. Tumayo ito, pero hindi ginamit ang kamay upang sumuporta. Inunat lang nito ang mga binti at maayos na nakatayo. Kung may mga nanonood, siguradong hindi maniniwala sa kanilang nakita. Naglakad ito ng mabilis. So, ang iyong kakayahan ay lalong humuhusay, wika ng lalaki. Ito ay si Lee Harshaw, ang leader ng Blood Brothers California sect. At ang lalaki ay ang pinakaunang apprentice, si Damon Walker. Sa pagtingin kay Lee, sinabi ni Damon, kung nakakahanap ka pa rin ng mga bagay upang bolahin ako, sabihin mo sa akin, na ang aking kakayahan ay hindi pa rin katumbas ng sa iyo. Kailangan ko pang mag-ensayo ng mabuti upang masunod ang iyong mga inaasahan. Nakatira na siya sa matandang lalaki simula pagkabata. Para sa kanya, ito ay parehong guro at ama. Magaling, si Lee ay tinapik ng marahan ang balikat nito. May mensahe ako mula sa pinuno. Kailangan kanya. Kanina si Lee ay nakatanggap ng tawag sa leader. Sinabi ni Tyson ang tungkol sa request mula sa Stedman family ng Baltimore. Ano ang kailangan niyang ipagawa sa akin? Tumingin ito sa kalangitan, at medyo nakaramdam ng pagkasabi. Itinuturing niya ang mga misyon, bilang practical test sa kanyang kakayahan. Sa kabuuan, ang leader ay nagpapadala ng mga tao ng direkta sa misyon. Dahil ipinadala siya sa isang ito, inisip niya na ang kalaban ay mahirap talunin.
Ang saloobin ay nakapagpasaya sa kanya, ito ay bihirang emosyon para sa kanya. Pupunta ka sa syudad kung saan ka ipinanganak, ang Baltimore, upang tulungan ang pamilya na makuha ang kontrol sa syudad ng underground, wika ni Lee. Natagpuan niya si Damon bilang isang ampun mahigit 20 taon na ang nakalipas. At pinalaki ito bilang isang anak at apprentice. Baltimore. Ang kanyang puso ay pumitik nang marinig ang pangalan ng kanyang bayang pinagmulan. Dito siya ipinanganak pero lumaki siya sa California, at walang alaala sa kanyang bayan. Ang mga lalaking pinalakihan niya ay palagi siyang tinatawanan, dahil mula siya sa East Coast at iba ang salita. Sa kabilang banda, ayaw niya sa Baltimore dahil doon siya inabandone ng kanyang mga magulang. Kung hindi dahil kay Lee, na sumaklolo sa kanya, noong bata pa. Malamang ay patay na siya doon. Nagkaroon siya ng halong-halong pakiramdam, tungkol sa pagpunta sa syudad ng kanyang kapanganakan, upang gawin ang misyon. May ipinag-aalala ka ba? Tanong ni Lee. Wala, umiling ito at sinabi. Tatapusin ko ang misyon na iniutos ng leader. Magaling. Si Damon ay tumingin sa kalangitan at sinabi sa sarili. Pupunta ako sa Baltimore. Hindi lang upang tulungan ang pamilya na makontrol ang underground, at ipakilala ang karangalan ng Blood Brothers Gang. Sinabi niya sa sarili na sisiguraduhin niya na ang lahat sa syudad ay makikita kung gaano kalakas at katagumpay hanggang ngayon. Si Lee ay ibinigay ang impormasyon tungkol sa Stedman family kay Damon. Alas 8 ng gabi, si Damon ay kumuha ng taxi papunta sa San Diego International Airport at sasakay ng flight patungo sa Baltimore. Nang sumunod na araw alas 9 ng umaga, ang eroplano ay lumapag sa Baltimore. Ang mga pasahero ay bumaba sa eroplano. Ang huling pasahero na bumaba ay matangkad na lalaki, kulot na blonde ang buhok, at nakasuot ito ng brown leather jacket. Bagaman siya ay ipinanganak sa East Coast, pakiramdam niya siya ay nasa ibang bansa. Mas malamig dito. At napansin niya ang lahat ay iba ang pananamit mula sa kanyang pinagmulan. Ang mga tono nito ay iba. Marahan siyang naglakad pababa. Si Art at Chris ay naghihintay sa kanya sa arrival section. Lumapit si Chris at sinabi, "Hello Damon. Ako si Chris at ito ang papa ko na si Art." Sa nakaraang gabi, si Tyson ay nagpadala ng larawan sa mag-amang Stedman upang makilala ito. Upang ipakita ang paggalang, si Art ay personal na nagpunta sa airport upang makilala ito. "Hello," malamig na wika ni Damon. Ang taong pinapakitaan niya lang ng respeto ay si Lee. Wala siyang oras na maging magalang sa iba. Si Art ay hindi na-impressed sa ugali ni Damon. Pero nagpatuloy itong ngumiti. Si Damon ay bumiyahe papunta dito, upang tulungan silang matalo ang Clifton family, at hindi niya makakaya na ma-offend ito. Umalis sila sa airport, at sumakay sa sasakyan ni Chris. Sinabi ni Art, "Ikaw ay bumiyahe ng ilang oras, kaya malamang ay pagod ka. Nagreserba ako ng room para sa iyo, sa isang maayos na hotel. Pwede ka munang magpahinga doon, at pagkatapos ay sasabihin ko sa iyo ang lahat, na kailangan mong malaman tungkol sa kalaban mo." "Sino ang kalaban?" tanong ni Damon. "Sa palagay namin ito ay si Paul Novak, ang pinakamagaling na mandirigma ng Clifton family. Ibibigay ko sa iyo ang impormasyon nito," wika ni Chris. "Hindi na kailangan," wika ni Damon. Pakiramdam niya ay hindi na kailangan malaman ang tungkol sa kanyang kalaban. Siya ay sobrang confident sa kanyang abilidad sa pakikipaglaban. At alam na kaya niyang talunin ang kahit sino. Iniutos nito, "Dalhin niyo ako, upang makita siya ngayon." Ngayon si Art ay medyo nabigla at nagpaliwanag. "Pero ang laban ay bukas pa magsisimula. Hindi ba maganda kung ang mga problema ay maagang masusolusyonan? Dalhin niyo ako ngayon, upang makita siya." Hiling muli nito. Si Damon ay naniniwala na ang pagbaliwala sa kasunduan na nagawa, biglain ang kalaban, at tapusin ang mga bagay ng mas maaga, ay mas malaking pang-iinsulto, mula sa kalaban. Hindi lang sa gusto niyang insultuhin ang Clifton family, kundi pati ang ibang martial arts fighter ng East Coast. Dahil lumaki siya sa Blood Brothers Gang. Naalala niya ang pinaka-importanteng misyon ng gang, ay maghiganti sa kalaban na gang sa East Coast. Gaano ka ka-confident na matatalo mo ito, kung hindi ka naghahanda sa oras? Tanong ni Art nang may pag-aalala. Nakikita niya sa lalaki na seryoso ito sa misyon, pero ayaw niyang maliitin ito ang kalaban.
Isa lang ang magiging resulta ng aking misyon. Wika ni Damon na tumingin kay Art. Ang mga mata nito ay kumikinang sa galak. At maliwanag na handa ito sa laban. Sinabi nito na may bakas ng ngiti. Ito ang kamatayan ng aking kalaban. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.